So for today's video, i-share ko naman sa inyo itong experience ko dito sa paggamit ko nitong The Original. Pasensya na, masyadong maliwanag dito sa labas kasi ang oras ay 1 o'clock na ng tanghali. So ang taas ng sikat ng araw dito sa labas ng tindahan. So yan, trinay ko itong The Original. And actually, ang ginagamit ko talagang ina-apply ko sa mukha ko na cream ay yung Bello na kulay pink. Kaya lang, para bang face out na yata ni Bello yung kulay pink na cream. Hindi ko maintindihan kung bakit. At masiyang yun sa akin. So ayun, and sa pagsasearch ko nga dito sa TikTok, nakita ko nga itong The Original. Maraming positive reviews dito, maraming gumagamit nito. Kaya out of curiosity, so nagtry akong gumamit ito kasi nagda-dry kasi yung skin ko. Wala kasi akong ina-apply na cream sa mukha ko bukod sa sunscreen, tapos yung anti-melasma ko. At ito ay ginamit ko March 15, ngayon ay April 2, Thursday. Ano ba ang masasabi ko dito? So ayun, no first time kong in-apply ito sa mukha ko, medyo may konting hapde, although tolerable naman. Tapos ito yung kulay niya, ayan, madami pa siyang laman, kulay white siya. Tapos yung amoy niya, sakto lang yung amoy, hindi ko ma-explain kung ano yung amoy niya. Mabango siya pero hindi naman masakit sa ilong. Ang daming positive reviews dito, sabi nila, ang ganda daw nito sa mukha nila. Meron yung isang sikat dito sa TikTok, si Tokwa. So doon ako mas na-inspired na mag-check out itong The Original kasi katulad ko rin ang mukha niya, may pagka-sensitive din kasi yung skin niya at nakita ko yung improvement ng mukha niya doon sa mga vlogs niya dito sa TikTok. So ayun, nag-check out ako nito. At ayun, April 2 ngayon, so ano ba yung masasabi ko dito? Naging effective ba ito sa akin? Gumanda ba? Kuminis ba yung mukha ko dito? At ang masasabi ko ay baka mabasya naman ako pero hindi siya naging effective sa akin. Kasi nung ginagamit ko ito, napansin ko na madali naman siya mag-blend sa mukha ko. Kaya lang, para magpakiramdam ko, humuhulas yung mukha ko. And then, hanggang sa napansin ko din na every time ginagamit ko ito, habang tumatagal, nai-irritate yung mata ko to the point na para bang medyo mahapdi siya sa mata to the point na ingat. Kunyari pag nag-e-edit ako ng video, malabo na nga yung mata ko, mas lalo pang lumalabo yung mata ko. So ang ginawa ko ay tuwing second day, doon ko na lang ginagamit ito kasi nga sayang, ang dami pa niyang laman. So ayan siya. At napansin ko din na para bang dumadami yung mga butlig-butlig sa mukha ko. Tapos it's more on sa halip na mag-absorb ito sa mukha ko, para bang mas umuhulas pa yung mukha ko, lalo na katulad niya na ang init-init ngayon. At ito, papakita ko sa inyo. So ayan, ilagay natin sa kalahati ng mukha ko. So ito yung tsura niya. Ayan siya. Ganyan lang magpahid, hindi pwedeng sobrang dami. Kasi nga, may pagka-sensitive yung aking face at ayun nga, hindi naman siya totally nag-absorb sa mukha ko. So ayan siya. Napapansin ko rin na parang nagiging glass skin din yung mukha ko. Kaya lang it's more on mas humuhulas yung mukha ko sa totoo lang. Sorry ha. Sorry but not sorry, but that's my honest review dito sa Original. Kaya yan ang itsura ko kapag ginagamit ko ito. Ayan. Nakita nyo? Para bang nagiging glass skin yung mukha ko. Pero yun nga, para bang mas more on humuhulas yung mukha ko. At ang hindi ko nga nagustuhan dito, humahapdi yung mata ko dito. Hindi naman sobrang hapde, kaya lang yung paningin ko kasi mas lalong nagiging blurred the more na ginagamit ko ito. Kaya ang masasabi ko dito ay overhype ba ang mga reviews dito? Well, it's either yes and no. Maaring totoo na effective ito sa iba, pero sa akin hindi siya effective. At ay nararamdaman ko nga na medyo may hapdi ng konti sa mukha ko. Ayan siya. So, nag-absorb siya, pero habang tumatagal, napapansin ko na nga lang na medyo parang nagiging oily yung mukha ko dito. And actually, bago ko ginamit ito, may ginagamit na talaga ako, pero bumalik ako dito sa ginagamit ko. Yung ginagamit ko, at nung naubos ko nga ito, so dahil nga hindi ako hiyang dito, bumili ulit ako nito at ito yung ginagamit ko. Na-try ko ito dahil din sa isang vlogger sa YouTube naman at trinay ko ito at mas effective ito sa akin. Ito yung Aqua Moisturizer Whitening Vita. Ang kakaiba dito, ang kulay nito ay kulay blue. Wow. Kulay blue siya. Pero pag in-apply nyo sa mukha ko, ayan, pag in-apply ko sa mukha ko, ayan o, nawawala yung kulay blue. Tapos, mas blendable siya sa mukha ko. Mas na-absorb ng mukha ko itong Aqua Moisturizer.
Tapos, hindi siya mahapde sa mata ko. So, ayan siya, oh. Mas damang-dama mo na mas nag-absorb, mas na-absorb na mukha ko itong Aqua Moisturizer. So, ayan, makikita niyo yung difference. Mabango din ito. Tapos, meron din cooling effect, pero hindi siya mahapde sa mukha. And at the same time, hindi humahapdi yung mukha ko, yung mata ko dito. Kaya, kahit apply ko ito sa umaga and then sa gabi, okay lang sa mata ko. Hindi humahapdi yung mata ko, lalo na dito. Tapos, hindi nagiging blurred yung mata ko dito kasi nga hindi na-irritate yung mata ko dito. Kaya, ayan, kita nyo, ito yung sa Original, ito yung sa kaliwa. At ito naman yung Aqua Moisturizer dito sa kanan. At makikita nyo yung difference na para sa akin, mas effective itong Aqua Moisturizer kesa dito sa The Original. So yun na yung honest review ko dito sa moisturizer na to. At sayang nga lang, kaya ang ginagawa ko na lang ay ina-apply ko na sa leeg itong The Original. Pero ito talaga yung mas ginagamit ko ngayon, itong Aqua Moisturizer. Pero again, ito ay based on my experience maraming positive reviews dito sa The Original. Maraming gumagamit ito and maaaring yung na-experience ko sa akin lang ito, pero sa iba, mas effective po itong The Original. But just the same, ilalagay ko pa rin dito sa video ko yung yellow basket para po makapag-check out kayo.